Good morning. Good morning po sa lahat. Welcome again to my channel, OG De Leon po. At welcome sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. Ngayon ay babasahin natin ang Psalms o awit ng chapter 91. Buong 91 po ang ating babasahin ngayon. Ito ay may pinamagatang ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Mag-umpisa na po tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Sabing ganyan. Verse 2 ay makakapagsabi kay Yahweh, Muog ka't kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Wala naman tayong ibang pagtitiwalaan. Sa ating buhay, Diyos lamang ang ating mapagkakatiwalaan. Diyos lamang ang ating sandigan. Diyos lamang ang ating dapat sabihan ng ating mga suliranin. Maliit man yan o malaki, no? Walang imposible sa ating Diyos. Sa Diyos tayo magsabi, siya ang ating sandigan. Siya ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang imposible sa Kanya. Sabi pa dito, sa panganib at bitag ikay kanyang ililigtas at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Dahil hanggang ngayon po masigla po tayo. Nakikinig tayo, nakakapanood ng kanyang mga salita, ng mga videos na patungkol sa salita ng Diyos, patungkol sa Biblia. No? Malakas tayo ngayon, nakakapagsalita tayo ng maayos, nakakakilos tayo ng maayos, inililigtas tayo ng Diyos. Dahil tayo ay nagtitiwala sa Kanya lamang. Kung minsan sa tao hindi pa tayo pwedeng magtiwala. Pwede pang hindian tayo ng tao, pwede pang saktan tayo ng tao, pwede pang sabihin ng tao, saka na lang, 'di ba? Pero ang Diyos, kapag taos-puso kang lumalapit sa Kanya, humihingi ng tulong at gabay, hindi Kanya pahihindian. Yun ay ating angkinin, tanggapin na siya ay tutulong, makikinig na dapat nating pagkatiwalaan. Ang kanyang pagtulong ay hindi nagsasabi na wait lang, saka na lang kita tutulungan. Hindi siya magsasabi ng ganon. Magtiwala tayo. Buong puso tayo magtiwala sa Kanya. Nakikita niya kasi ang ating mga puso. Iniisip pa lamang niya, iniisip pa lang natin ay alam na niya. No? Kaya alam niya yung mga nasa puso natin. Kung tayo ay magsasabi na tulungan mo ko Lord, pero hindi naman taos puso yun. Tulungan mo ko sa pinansyal, pero lapit tayo sa 5-6, lapit tayo sa ganyan, di ba? Matuto tayong magantay, no? Bawa ang ating suliranin ay, nako, next month na pala, malaki ang aking kakailanganing pera. Ngayon pa lang magsalita na tayo sa Diyos. Ngayon pa lang pagtiwalaan na natin na tutulong siya sa atin dahil isang araw may kakatok at magsasabing, eto na nga pala yung bayad ko sa aking pagkakautang sa iyo, 'di ba? O eto na pala meron ka palang matatanggap na padala galing halimbawa ibang bansa, ano? So yun yung pagtulong ng Diyos sa atin. Pagtiwalaan natin siya. Sabi pa dito sa verse 4, lulukuban kaniya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalinga niya ay palagi kangang nakakatiyak. Sa kanyang paglinga, tayo'y nakakatiyak. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Matapat ang ating Diyos. Magtiwala tayo ng buong puso sa Kanya, no? Hindi niya tayo pababayaan. Yung buong pagtitiwala, buo, hindi yung kapraso lang, hindi yung kokonti lang, kundi buo na pagtitiwala sa Diyos ay ating ibigay sa Kanya. Makikita niya yun. Nagtitiwala ang aking anak ng lubos-lubusan sa akin. Kaya, ibibigay niya ang iyong panalangin. Sa verse 5, pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gawing biglaang paglusob ng mga kaaway, di ba?
yung mga pangyayari na biglaan na hindi natin inaakala na biglang may mangyayari, no? So, hindi tayo magiging gano'n, hindi tayo dapat matakot dahil iingatan tayo, gagabayan tayo at poproteksyonan tayo ng ating Diyos. Kaya hindi tayo dapat mag-alala, no? Sa ating paglabas, mag-pray lang tayo, naiingatan tayo ng Diyos, nasasamahan tayo, gagabayan tayo, poproteksyonan tayo ng Diyos, go na tayo. Wala na tayong dapat isipin at alalahanin dahil ang gabay ng Diyos ay nasa sa atin. Verse 6, ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot sa araw mang dumating, no? Kay gabi pa yan, kay araw pa yan, dahil ikaw ay nanalangin, nagtiwala sa ating Diyos, ang proteksyon niya ay nasa sayo, buong maghapon hanggang gabi, hanggang kinabukasan, hanggang 1 linggo, 1 buwan, 1 taon, o habang buhay. Dahil lubusan ka nagtitiwala sa Diyos, habang ikay ay nabubuhay, kaya ang kanyang pagpapala, pag-iingat, pagmamahal sa atin ay habang buhay. Pakatandaan po natin yun. Pagtitiwala sa Diyos ng buong puso at kaluluwa. Buong buhay natin ibigay natin sa Kanya para makamit natin ang ating mga panalangin. Makamit natin ang pagpapalang lubos ng Diyos. Makamit natin ang proteksyon ng Diyos. Makapangyarihan ng ating Diyos. Huwag po natin yan kakalimutan. Handa siyang makinig. Handa siyang magbigay ng tulong sa ating lahat. Sabi pa sa verse 7, kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano dahil nga sa proteksyon ng ating Diyos. No? Verse 8, ikay magmamasid at sa panonood mapapatunayan iyong makikita taong masamay pinarurusahan. Dahil hindi ka nagtiwala, dahil may mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos, no? May mga taong sumusuway sa Diyos, may mga taong patuloy pa rin ang paggawa ng kasamaan. 'Di ba nakikita natin diyan? 'Di ba may hinold up na pinatay pa. Nakikita 'yun ng Diyos. 'Di ba? Kaya makikita natin sa ating mga mata ang pagpaparusa ng Diyos. Kamatayan, pagpatay ang iyong ginawa, kaya kamatayan din ang kabayaran ng iyong kasalanan. Verse 9, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang kapalit, ulitin ko lang, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan, di ba? Dahil siya ang ating piniling tagapagligtas natin, ang ating Diyos. Kaya iingatan niya tayo ng lubos-lubusan, di ba? Wala tayong pinagtiwalaan kundi ang ating Diyos lamang. Sabi pa dito verse 10, di mo aabuting ikay mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa ano man na nangyayari ngayon sa pandemic natin, nakikita naman natin, naririnig, napapanood, maraming namamatay, no? Mira mo, dinala na sa ospital, ilang araw lang, nawala na siya. Hindi natin masabi kung nagtiwala ba siya, nanalangin ba siya, binigay niya ba ang lahat sa Diyos. Hindi natin yun masasabi. Pero kagaya nga ng sabi ng Diyos, yung pagtitiwala natin, ibigay natin sa Kanya. Hingin natin yung Kanyang makapangyarihang protection upang gabayan niya tayo sa lahat ng klaseng pangyayari o sa lahat ng klaseng pagsubok, no? O kaharasan man yan o kung ano man, kapahamakan, no? Iingatan niya tayo dahil pinagkakatiwalaan natin siya. Dahil pinagtitiwalaan natin siya. Sabi pa dito, yun nga, yung verse 10, yung verse 10, di mo aabuting ikay mapahamak at di mararanasan kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Dahil sa ating tahanan, nagtiwala tayo, araw-araw tayo nananalangin, no? Ang Diyos ang ating sanggalang. Hanggat may pandemic o wala man, pero ang proteksyon ng Diyos nasa sa atin. Patuloy
Patuloy niya tayong binibiyayaan. Patuloy tayong may pagkain sa ating hapagkainan. Di ba? Patuloy tayong may nakakain. Patuloy niya tayong iingatan sa ating mga tahanan, sa ating lugar, sa bansang Pilipinas. Hindi niya tayo pababayaan. Verse 11, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin sa ang mangdako. Maparoon, tiyak kang iingatan. Ipagdasal natin yung ating mga mahal sa buhay, na lalabas ng tahanan natin, na magtatrabaho o saan man sila pupunta. Hingin natin ang proteksyon ng Diyos, no? Para bantayan tayo, ang ating mga mahal sa buhay, o ang ating mga pastors, no? Ating mga bishops, kapatid sa pananampalataya, mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, ating presidente Duterte, no? Ating mga mabubuting mayor sa ating tahanan, 'di ba? Mga doktor, nurse, kapulisan, no? Sundalo, frontliners, hingin natin at igawad nawa sa kanila ang proteksyon ng ating Diyos, ang kanyang makapangyarihang proteksyon, para hindi sila mapahamak, para gabayan sila at pagabayan sila ng ating Diyos sa kanyang mga anghel, oras-oras. Verse 12, sa kanilang mga kamay, ikay aalay-alayan. Ulitin ko lang, sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan ng sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Maglalakad tayo ng matuwid, iingatan tayo ng Diyos, ni hindi tayo matitisod, ni hindi tayo liliko, kundi magtutuloy-tuloy tayo dahil gabay-gabay tayo ng ating Diyos. Iingatan niya tayo upang tayo maging matuwid sa ating mga tatahakin, no? Hindi niya tayo pababayaan. Sabi pa dito, verse 13, iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong mabagsik, di ka maaano sa mga serpientet, leyong mababangis. Ibig sabihin, kahit ano pa makakasalubong natin, yung pupuntahan natin na medyo delikadong lugar, may mga masasamang loob na nandyan na nakapaligid, hindi tayo maaano, dahil iingatan tayo ng Diyos, yung protection niya nasa sa atin. Pagtiwalaan natin siya, oras-oras, araw-araw ng ating buhay. Ano man ang ating gagawin, saan man tayo pupunta, ano man ang ating iisipin, mga balak sa buhay, ibigay natin sa Diyos, hingin natin ang kanyang protection. Magtiwala tayo sa kanya ng lubusan habang buhay. Hindi niya tayo pababayaan dahil mabuti ang ating Diyos at mapagmahal ang ating Diyos. Sabi dito, verse 14, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. Pakinggan nyo to. Verse 14, mamarkan ko. Verse 14, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. No? Napakaganda po ng sinasabi dito. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Ano po to? Psalm 91 verse 14. Huwag niyo po yun kakalimutan. Pwede po natin yan na basahin oras-oras at pagtiwalaan. No? Ulitin ko lang, napakasarap basahin, ulit-ulitin. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Ililigtas niya tayo. Kilala natin siya. Ngayon nakakapagbasa tayo ng kanyang mga salita. Marami siyang ginawang kamangha-mangha sa buhay noon at ngayon at sa ating buhay. Marami na siyang ginawa. Isipin nyo lang yan mabuti. Marami siyang ginawa. Kaligtasan, biyaya na ibinigay sa atin. Napakarami po. Simula nang tayo ipanganak hanggang ngayon. Patuloy ang kanyang pagmamahal. Patuloy ang kanyang biyayang ipinagkakaloob. Patuloy ang kanyang pag-iingat sa atin. Patuloy ang proteksyon na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Verse 15, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Sabi po yan ng Diyos. Verse 15 po yan. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Pangako po yan ng ating Diyos sa atin. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan dahil sa nagtitiwala tayo sa Diyos. Dahil binigay na natin ang ating buhay sa Kanya. Pagtitiwalang lubos
ay binigay natin sa Kanya, tayo'y Kanyang pararangalan. Tayo'y nagsisisi sa ating mga kasalanan, lumalapit tayo sa Kanya, gumagawa na tayo ng kabutihan, naglilingkod tayo sa Kanya, kahit sa simpleng gawa lamang, tayo Kanyang pararangalan. Iingatan niya tayo. Handa siyang makinig sa bawat panalangin natin. Sila'y, sabi sa verse 16, sila'y bibigyan ko, gagantimpalaan ng mahabang buhay na nakakatiyak, tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Napakaganda po ng sinasabi ng Diyos sa atin ngayong araw na to. Alam niyo po ba, ngayong araw na to ay aking kaarawan. June 23 po. Ngayon, ito ay aking kaarawan. At napakaganda ng sinasabi niya para sa akin. Ito ay sinasabi niya sa akin at para sa inyo. Sa ating lahat, hindi lang porkit kaarawan ko, maganda ang sinabi. Araw-araw po, maganda ang sinasabi ng ating Diyos sa kanyang mga salita. Dahil pinagkakatiwalaan natin siya, maganda ang gagawin niya sa ating buhay. Dahil po tayo nakikinig, kinikilala natin sa kanya, siya, no? Kaya maganda po ang kanyang gagawin sa atin, sa ating pamilya, sa ating tahanan, sa ating lugar, sa ating bansang Pilipinas dahil tayo nagtitiwala. Alam ko rin na nagtitiwala ang ating Pangulong Duterte sa ating Diyos, no? At ang kanyang mga kasamahan nagtitiwala, ating Mayora Arlene Arcillas, alam ko nagtitiwala yan sa ating Diyos. Kaya pagtatagumpayin niya tayo, aayusin niya ang ating bansang Pilipinas at ang buong mundo na lahat ng mga tao, presidente man yan, mayors man yan, no, scientist man yan, doktor, pulis, kung ikaw lubos na nagtitiwala sa ating Diyos, pagtatagumpayin niya tayo. Buong bansa, buong mundo, magtatagumpay dahil ang ating Diyos ay sumasa atin. Sumasa atin ang Diyos araw-araw, oras-oras ng ating buhay dahil nagtitiwala tayo sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kabutihan, nagtitiwala tayo sa kanyang pagmamahal ng totoo sa atin, nagtitiwala tayo sa kanya. Kaya hindi niya tayo pababayaan. Tandaan niyo po yan. Ulitin ko lang at napakaganda. Verse 14 hanggang 16, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay paparangalan. Sila'y bibigyan ko, gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak, tatamuhin nila aking kaligtasan. Amen, Lord. Amen, Jesus. Amen, Holy Spirit. Napakaganda po ng sinabi niya sa atin ngayon, no? Tingnan ko lang po. Sabi po, sa English, basahin ko rin po ito sa English ng Psalms 91 verse 14 to 16. God says, I will save those who love me. I will protect those who acknowledge me as Lord. 15, when they call me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them. I will rescue them and honor them. 16, I will reward them with long life. I will save them. Amen po. Amen. Napakaganda. Share ko din ito. Salamat sa pagsama nyo sa aking Bible reading ngayong umagang ito. Maraming salamat sa mga lahat ng nanonood, nakikinig sa aking Bible reading sa salita ng ating Diyos. Salamat po sa inyo. Nawa patuloy kayong makinig, no? Kung kahit minsan na ako nabubulol, sa minsan napakalalim ng Tagalog diyan, pasensya na po kayo. Pero hindi po ako magsasawa na mag-share sa inyo ng salita ng Diyos. Lagi po tayong binibigyan ng Diyos ng kaalaman, no? Ng kanyang mga salita. Binubuksan niya ang ating puso't isipan upang mabago tayo, upang magtiwala ng lubusan sa kanya dahil napakarami niyang pangako sa atin. Basahin niyo po yan. Napakaganda po ng sinabi ng Diyos sa atin. Bulay-bulayan at ulit-ulitin natin yan araw-araw. Yang pangakong yan. Yung lahat na nagkikinig sa kanya.
lahat na lumalapit sa Kanya, lahat ng kumikilala sa Kanya, hindi niya pababayaan, papakinggan niya, tutulungan niya, bibiyayaan niya, ililigtas niya, at pararangalan. Salamat. Samahan niyo ulit ako sa ating panalangin ngayong umagang ito. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Una po, nagpapasalamat po ako sa araw na to na pinagkaloob niyo sa amin, Lord. Binigyan niyo kami ulit ng isang pagkakataon upang makapagbasa, makarinig ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat sa iyong mga pangako na bigay sa amin lahat, lalong-lalo na po sa akin at sa aking pamilya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa iyong mga makapangyarihan salita, dahil tunay nga na binabago mo ang bawat isang nakakarinig at nakakapagbasa ng iyong mga salita, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, salamat din sa binigay mo na naman pagkakataon sa aking buhay, sa isa na naman ng aking kaarawan na masaya, O Lord. Salamat, Lord. Binigyan mo na naman ako ng isang kaarawan na maayos, masaya, Lord. Binigyan mo pa ako ng pagkakataon na mabuhay pa ulit, O God, na maayos, Lord. Niligtas mo ako palagi. Binigyan mo ako ng sapat na kalakasan, Lord, araw-araw. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, Lord. Naway tulungan mo ako, gabayan, Lord, na magpatuloy sa aking paglilingkod sa iyo, sa pag-share ng iyong mga salita. Huwag mo po akong pabayaan. Lagi mo ko nga bigyan ng lakas ng loob para makapag-share, Lord. Sipag din everyday, Lord, at tatalino upang maihayag ko ang iyong mga salita. Puro yung salita lamang ang ilabas ng aking bibig, O God. At salamat, Lord, dahil tagumpay palagi ang gawaing ito, O God. Dahil sa iyong pagsama sa akin at sa lahat ng nakikinig ng iyong mga salita, sa lahat ng nagtitiwala sa iyo, O God. Salamat, Lord, sa iyong pagmamahal at proteksyon na ibinibigay sa bawat isa sa amin. Tunay nga na napakabuti mo sa amin, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. At Lord, ay ang aming tiwala ay binibigay namin sa inyo ng buong puso, O God. Lord, salamat. At pinagkakatiwalaan ka namin sa aming buhay na itong pandemic na to ay aayusin mo na. Hindi mo na pababayaan na may mamatay pa ulit, may magkasakit pa ulit, may mahawa pa ulit. Magiging maayos na, Lord. Pinagtitiwalaan ka namin, Lord. Ang aming tiwala ay binibigay sa iyo na magiging maayos na ang buong Pilipinas, O God. Buong Pilipinas na sasamahan mo ang aming Presidente Duterte, kanyang mga kasamahan, ang aming Mayora Arlene, Lord. Ang mga scientist ng gumagawa ng gamot, Lord, tutulungan mo sila. Ganon din ang mga doktor, nurse, Lord, police, sundalo, O God, frontliner, O God, mga barangay captain, tanod, O God, Lord, at ang mga mabubuting tao, good Samaritan na tumutulong sa mga nangangailangan. Salamat po, Lord. Dahil ikaw ang humipo sa kanilang mga puso. Hindi namin yun magagawa, hindi nila yun magagawa ng kami lang, kundi dahil sa iyo, Lord. Tinutulungan mo kami, hinihipo ang mga puso nila upang gumawa ng kabutihan at tama, una para sa inyo at sa aming kapwa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ang laban nito ay tagumpay na, O God, dahil ipinagkatiwala na namin ito sa inyo, ang aming buhay. Kami magtatagumpay, magiging masaya, magiging malusog ang aming katawan, Lord, magiging masagana ang aming buhay, bansang Pilipinas, ang buong mundo, magiging ligtas kami dahil sa inyo, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat, Lord. Please always, Lord, always bless us all and guide us all, Father God. Salamat po muli, Lord. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan na aming Panginoon sa Kristo, na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Salamat po. Salamat. Lakpakan po natin ang ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos sa atin. Salamat po muli sa inyo rin, sa pakikinig nyo, sa aking Bible reading. Palagi, minsan hindi ito araw-araw, minsan nagiging other day na, pero magpapatuloy pa rin ako. Kahit pa dumating ang time na talagang sobrang busy, pipilitin ko ito na magkaroon talaga ng Bible reading hanggang ako'y nabubuhay. Kahit halimbawa dumating ang time na once a week, pero pipilitin ko siya, hindi siya mawawala. Hindi ako nangangako na everyday siya, pero hindi mawawala ang aking pag-share sa inyo ng salita ng Diyos. Naway gabayan ako ng Diyos, bigyan lagi ng lakas ng loob, sipag, sipag,
at tatalino para ma-share ko ito ng maayos sa inyo. Salamat po muli sa lahat. At doon sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe po kayo. I-like niyo po yung ating mga videos, mga Bible reading, at click niyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bago pang i-upload na videos. Salamat po muli sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po tayo. At God bless po sa ating lahat. God bless. Salamat po.